So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Eh, Chair. yes or no lang, sir? Para madali. Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Chairman, hindi ako na po ang gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo, ako po'y sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. Nako, dito sa video na to, focus lang ho tayo dyan sa hearing sa Senado. Ito kasing si Altenco, aminin mo na kung sinong amo mo. Ang amo mo ba si Kokak? Aminin mo na. Dito sa video na to, ginisa ho, sinabon ho ng maigid. Ako, pagkalabas dyan sa Senado nitong si Altenco, maputi na yan, panigurado. Sinabon ho nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Itong si Altenco, isa sa mga aso nitong si Kokak at nitong si Bangag. Pero bago yan mag-combine, sa like at sa subscribe, masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan, rekta ho tayo sa nangyayaring hearing dyan sa Senado. Dapat na ho talagang maitigil itong online gambling na to. Kaya suportado ho natin ang galaw na to ng Senado. Dyan sa House of Representatives, ano inaatupag nila? Inaatupag nila kung paano nila ma-absuelto yung mga kasama nilang kontraktor dyan. Pero sa Senado, inuumpisahan na ho nila ang tunay na trabaho. Wala ho tayong aasahan dyan. Sa House of Representatives, naku, puro sinto-sinto yung mga nandyan. Iilan lang yung mga matino dyan, yung mga BH party list, Sagip party list, sino pa, yung mga Duterte Black. Maliban sa mga yan, lahat ng bumoto kay Tambaluslos, puro merong mga saltik sa utak yung mga yan. Ito mga kabay, rekta na ho tayo sa Senado. Senator Rodante Marcoleta at Senator Win Gatchalian. My first question is PAGCOR. Pinayagan ho ninyo ang PIGO. Yan. Bakit po tila walang regulasyon na nailatag? Hindi ho kayo preparado. Na nagsara nga po yung POGO, pinasara ho ng Senado, pinasok nyo ang PIGO, pero wala pong regulasyon, parang bahala na. Sige, magsugal kayo na magsugal dyan. Hindi po makontrol ngayon. Ito ho ang problema natin ngayon, PAGCOR. Meron po bang regulasyon? Parang kung meron man, hindi ho maramdaman na PAGCOR. kasagutan po doon sa inyong katanungan, Chairman. Gusto ko pong ipaalam sa lahat, lumaki po ang negosyo ng online gaming nitong mga nakaraang taon dahilan po sa nung ako'y nag-assume ng pagiging chairman ng PAGCOR, ang talaga pong namamayani ay ang mga illegal. Matagal na po talaga matapos po ang pandemya at during the pandemic, lumakas na po ang online gaming, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo po. Teka, Brad, noong panahon na yun, nung panahon ng pandemya, walang online gambling. Oo, merong mga betting site noong mga panahon na yun, pero ang pinag-aanohan nila, online sabong. Nung tinanggal yung online sabong, tapos na usapan. Kaso pinasok nyo yung PIGO na yan. Hugas kamay na naman tong si Altenco. Ano ba yan? Langya talaga to. Oy, kauban. At dahilan dito ay minarapat ng PAGCOR na imbis na hayaang mamayagpag ang mga online illegal sites kung saan wala naman silang pagbibigay ng revenue or kita sa pamahalaan, ay sinigurado namin at ginawa namin ng maraming structures at regulasyon para nang sa ganon ay mahikayat namin na imbis na sa illegal maglaro ang ating mga kababayan, ay dito po sa legal na lang ang kanilang paglaruan. Kaya po, noon pa lamang, unang-una, hindi po talaga pumapayag ang PAGCOR na hindi bababa sa 21 taong gulang ang dapat maglaro dyan. Yan po ay polisiya na ng PAGCOR bago pa po ako dumating bilang chairman sa pangkasalukuyan. Totoo pong mahigpit ang KYC process or yung tinatawag na Know Your Customer process.
Meron din pong nakalulusot pag ang gamit nila yung mga fake na identification. Pero ang natitiyak po namin, mahigpit po namin ipinatutupad yung pagrerehistro ng 21 taong gulang lamang pataas ang makapaglalaro. Pangalawa, meron po kaming mga regulasyon tulad po nung nabanggit kanina ni Senator Raffy Tulfo kung saan na marami ang nadaraya, ang mga customer na nadaraya ng mga operator. Gusto ko pong ipagbigay alam na sa pamamahala po ng PAGCOR, meron pong mga third party na mga kumpanyang recognized po sa buong mundo na nagse-certify ng lahat po ng uri ng laro dito po sa mga legal sites or licenses ng PAGCOR. Kaya doon po makikita natin kung tunay na ang isang reklamo ng isang mananaya ay nadaya siya, hindi siya nadaya. Meron pong mababalikan na record sa pangkasalukuyan. At ang certifying companies po ay nagmumula pa sa Amerika at ang isa ay nagmumula sa Macau. Certifying company, yung mga kabataan natin nalululong sa online gambling. Certifying company, yung iba nagpapatiwakal dahil nalululong sa sugal at nababaon sa napakaraming utang. Certified company, palakpakan ho natin ang certified company na ito. Sila po ang dalawang pangunahing certifying companies na siyang namamahala sa isang proseso na hindi bumababa kung minsan sa 2 hanggang 3 buwan para pag-aralan kung ang lahat po ba ng laro sa mga legal licenses ay fair at honest. So doon po, nakalalamang po na sapagkat 60% po ang nakikita namin na illegal na operator sa pangkasalukuyan, doon po nagmumula talaga ang mga reklamo. Doon po kasi sa illegal, wala po silang age limit. Wala po silang mga certifying bodies na or corporations na ginagamit para mapatunayan na ang mga laro na sasalihan ng isang manlalaro ay maayos. Altenco, simple lang, itigil ang online gambling tapos sa usapan. Pogo, galit na galit kayo, di Pilipino nagsusugal, pinasugal nyo naman mga Pilipino. Or parehas. So, ang pinupunto po namin dito ay meron po naman talagang mga pangkasalukuyang mga regulasyon ang PAGCOR. Pero sa bilis po talaga ng trajectory or naging exponential po yung growth, magtatapat po kami na talagang naghahabol din kami. Kaya po ito'y isang magandang pagkakataon para ang PAGCOR po ay makita at maanalisa kung ano pa po ang mga pwedeng gawin para po mas maging parehas, para po ang regulasyon ay maging maayos nang sa ganun ay hindi nga malulunaman ang ating mga kababayan dito sa pag-patronize ng online gaming. Ito po ang isang katanungan pa. Pakibilisan na lang ang sagot ninyo. Opo. Marami pong, hindi ba ninyo nababasa sa mga diary, yung mga nagpapakamatay, yung mga nagsusuicide? Tinutulungan niyo ba ito? Because kayo din ho may kasalanan, kaya ho nagpakamatay yung bata or somebody. Yan. Wala ba kayong tulong Kasalanan mo yan. lang doon sa Altenco, pamilya? kasalanan mo Meron yan. pong Buwisit ka. Di nyo tinanggal yung pogo-pogo, di Pilipino nagsusugal. Dito sa Pigo, dito sa online gambling, pinasugal nyo mga Pilipino. Altenco. complaint mechanism ang PAGCOR at ang totoo, Chairman, meron pong humigit kumulang halos 6 na po hanggang 70 sulat or complaints ang natatanggap or informasyon ang natatanggap namin. At yun po ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, doon po sa humigit kumulang sa 2,000 complaints or sulat na natatanggap namin, 60% po noon ay nagmumula sa illegal online operator. At 40% lang po yung sa legal. At doon po, sa nakaraang taon, binalikan ko nga po yung mga sulat, pinabalikan ko, 7 po ang impormasyon at himihiling sa amin ng tulong for rehabilitation. 7 lang po ang natanggap namin sulat at yan po'y inaksyon na namin na i-refer namin sila sa accredited rehabilitation centers at
na monitor naman namin maayos. Pero doon po, magtatapat po ako sa inyo, hindi po kami Tapat ka na. nakatanggap. Bagamat may nabasa kami, ay puro po kasi Simple lang yan. Kung hindi nyo kayang mag-regulate, kung hindi nyo kayang hulihin yung mga illegal, aba, itigil na yan. Ganun lang naman eh. Kasi hindi ko talaga nila kaya. Simple lang eh. Pagka tinigil kasi yan, pagka merong operation, ipa-cybercrime ka agad. Malalaman nila yung IP address, kung sinong may-ari ng domain, kung pwede, kung mahanap nila kung sinong register doon sa domain name na ginagamit nila sa diyan sa mga website na yan. Pero dito, dahil ika nga, nag-aano sila, sumisiksik sila doon sa mga legal. Yun ang ginagawa nilang excuse yung mga legal. Baka nga itong mga illegal na to, nagbabayad sila ng payola sa Malacanang eh. Baka ha, hindi ko sinasabi. Oh, di ba? Baka direkta sila nagbabayad kay Altec. Baka hindi natin sinasabing totoo. Di ba? Oh. Yun yung problema natin dito. Kung wala tayong mekanismo para mahuli yung mga illegal, so anong gagawin natin? Regulation tayo ng regulation, di nyo pala mahuli. Anong gagawin natin? Ipapahuli nyo sa Senado? Anak ng toko. Kasi pag mababasa mo sa press, mag-resign sa na lang inaakala yan. at wala naman sinasabing specific. Pero magtatapat po ako sa inyo, Chairman, sa 3 taong ko po ron, hindi kami nakatanggap ng anumang sulat mula sa pamilya ng isang nasawi. Wala po kami natanggap na sulat na humihingi ng tulong. Dahil pwede ko naman sabihin sa inyo na lahat po ng sulat ng nanggagaling sa mga LGU at kung ano-ano ang ahensya ng gobyerno, ina-actionan po namin yung kaagad. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam na wala pong naging formal kaming natanggap na sulat tungkol sa isang pamilyang humihingi ng tulong para sa may mga nasawi nilang kapamilya. All right, maraming salamat. I'll reserve my next question later on sa second round. Salamat. Senator Cayetano. Saan kayo tayo? Thank you, Mr. Chairman. Malupit ito. Before I ask Pagcor, 2 or 3 points lang. Yan. Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open niyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We Check gave mo them yung 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. Walang aksyon. Yun. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Di ba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hmm. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please, sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang Pagcor, mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming eh. That's why, di ba, we'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para madali. Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we Tapang give nito them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Your Honor, Hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5.
You know, if you call them into the room, you are the central bank. Eh. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links, then nung tinignan ko meron, then we're giving them Tignan 48 natin. hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, the remove- ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Oh, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is Ayan o mga kababayan, binuksan natin. Ayan sila Completos Ricados. Bingo Plus. Ayan Ano ba yan? Ano yan? Sugal yan Napakadali. Basic. Napaka-basic mga kababayan. Ibalandra mo lang pagmumukha mo, makakapagsugal ka na, anak ng tokwa. Makakapag-cash in ka na. Ito, nauuna dito, Bingo Plus, Playtime, Table Game, Super Ace, Arena Plus, OK Games, Spin Time, Color Game, Live, Perya, Sport Plus, Game, kay Game Zone, kay Vice Ganda to. Ano pa, yung logo kay Vice Ganda, King.ph, Fortune Gems, S5.com. Ayan na nandito pa, para sa mga gusto magsugal, ayan, napakadaling magsugal ngayon. Sirain nyo buhay nyo dito. Anak ng tokwa. Kawawa Pilipino dito sa administrasyon na to. Tuloy. independent. So, pag sinabi yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, pabalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? Next year. it starts from today. Your Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, ina-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallet. Magsugal muna kayo. Ayan na. Meron pa kayong 48 hours para madaling mag-cash in sa mga sugal. Mismong BSP imbis na 24 hours. Instant kayang tanggalin. Pero kailangan pa ng 48 hours. Nakatawa. Apo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag ho ninyo biro-biroin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the
concerned BSP Mr. supervisors. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just Ay, don't ano get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin Si Altenco, walang alam yan. Pagka ganyan, nakapikit talaga yung mga mata nila. Kahit anong bukas mo, hindi nila makikita kasi nakatakip ng pera. Altenco, ma-stop? nakadili Again, ka, Brad. Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin mai sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer is being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Thank you, Senator Villeneuve. Yes, Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is within 48 hours, you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling operators? That's the two different things, ha? Kasi yung apps, tanggal lang yan. Ibig sabihin, walang advertising. Pag punta mo sa GCash, sa PayMaya, hindi na lalabas yun. Pero iba yan sa pinagbabawal nyo ng paggamit ng e-wallets sa pagbayad nitong gaming na ito. Let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I am with you, I support you, and I congratulate you if you can do that within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman, ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa e-wallets or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit, sa pagpusta nito mga games na ito? Mr. Chair, Go ahead. dito kay BSP kay Governor. What's your name, sir? Mamerto Sa unang- Tangonan, Your Honor. Ba't kinakailangan pa ng isang araw na Dalawang palugit? araw. 48, ba't kinakailangan pa ng 48 hours? Eh sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos nawala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Ganon. Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga taya na yun? Mr. Dapat ano na kayo ng memo. O sa lahat ng online wallet. O ito na ha, memo to. As of today, August 14, 2025. Inuobliga namin kayo na tanggalin na lahat ng link na yan, lahat ng pagkakasin sa mga online. Ganun lang kasimple eh. Pag di kayo sumunod, ako, Bangko Sentral regulated, di ba? Mr. Chair. Sir, I'm May, asking may him. I interject? Sir, excuse me. I want him to answer my question. Senator Rafi, finish first. I want him Kapatid to yan. Sendante, wala akong magagawa, magkapatid. So my question, Senator, pakisagot lang po yung tanong ko, ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator Villanueva and Senator Migs, nagtataka lang kami at si Erwin nga nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, iko-contempt ka. Pakipaliwanag, okay, mabilis lang. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? So, Mr. Yung pinag-usapan Your natin. Honor, Your Honor, we provided 48 hours because one, as I've mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites, Mr. Chair. So
within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so, Mr. Chairman. Fine, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you. Bawal or tinatanggal mo lang yung app o bawal na? We're removing the in-app links po from the Not the use. websites. Not the use. Because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using PayMaya, GCash, nandun pa yun. So are you telling us you're just taking out the app but you're not taking out the use, being able to use that app, wallet Gets to ko, pay gets, the gets. account? Yan ang importante, Yan, sir, importante, Mr. Chairman. importante. Dalawa ko kasi yan eh. Kasi paano doon sa mismong game, merong option na pagka-cash out. Dapat total na pagtanggal talaga diyan sa mga online na yan. Yung advertisement sa website, yung pagko-connect sa mismong account mo, yung pagka-cash in sa mismong account mo, at from sa website, from gaming app, papunta naman sa GCash, dapat wala na totally. Kaya cash in, cash out, wala na. Mahalaga yun. Malaman ng taong bayan. So what is your answer before I will just ask my colleagues? This is very important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like PayMaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and Pero po, bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? given that Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Did you or did you not? Para malinaw po tayo. May katanungan po Senator Marcoleta. But magtatanong pa po Senator Cayetano, di pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo ay enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So,
Bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown PAGCOR. ng regulation. If they cannot Correct. regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. Bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to But online for gambling. the Without- record, walang for the online, record, hindi I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the Correct. very Tapos. least, merong provisional tayong nagawa ngayon. May provisional measure that we have done. But let us not naman fry people. Let me answer. Mr. Chair. Bakit nag-isa? Yeah. Senator Let me, Cayetano, then with your Senator permission, dahil ako Ontiveros. ako po yung medyo uminitulo. First and foremost, tama po, Senator Marcoleta, ikaw nag-suggest. Ang kasalanan ko, I take all of your suggestions seriously. Na-offend lang po ako na sinagot kasi na wala na yan, wala nang links. Samantalang nung inon ko yung phone ng aking staff, meron pa rin link. And because nga, I found it lack of political will na July 5, kinonsulta pa rather than then. Secondly, sir, the thing is, I have received information, complaints from very, very reliable, in fact, players to, that yung ibang e-wallets, hindi ko sasabihin kung sino, later on, kasi imbitahin naman ni Chairman Tulfo, sinabi niya kanina, that pati sa illegal, ginagamit yung e-wallets at kulang ang ginagawa nila. Ang PAGCOR does not regulate the e-wallets. It is central bank. Having said that, it is a bigger problem. So anyway, we'll leave it there and we will go now to PAGCOR. So with that, pasensya ka na, Senator Marcoleta, we're not passing the blame to central bank, but we're sharing the blame with I share the blame with all of you. Dapat talaga nung pinasa yung PAGCOR law, tinanggal kasi dito sa Senate yung yung internet. Naka-ban yun talaga nung 2007 law. 'Di ba? Kaya hindi ko masisi si Chairman Al kasi wala sa batas ngayon na bawal ang internet. Nilalagay namin ni Joel Villanueva yun sa pero tinanggal dito sa Senate. Anyway, Mr. Chairman, if I may just very quickly, no. And I share the sentiments of my dear colleague Senator Alan Cayetano. In fact, every time we talk about PAGCOR's charter, Section 10 of PD 1869, yung PAGCOR charter as amended gives PAGCOR authority to operate and license gambling casinos, gambling clubs, and other similar recreation or amusement places, gaming pools. Wala dito yung online di ba? Hindi natin na yan. But No, I will go to that. tayo later. sa House, nilagay natin yon. I remember Sa that. BICAM, natanggal dito sa Yes. Senate. But at that Yes. time, hindi pa naman natin alam yung Yes. apps, hindi pa Yes. natin alam yung Paymaya, Yes. GCash. I remember that, Senator Cayetano. And just to put on record, Mr. Chairman, just like Senator Marcoleta, I share the same thing. I have nothing against e-wallets, etc. It's just that ginagamit sila but it appears that na hindi nagagawa ng regulating body yung dapat niyang gawin. Kanina, uminit din yung ulo ko dahil hindi ko po alam. And I'd like to put this on record because I didn't know these mechanisms, no? Yung for example, naglagay na pala ng pera yung mga kababayan natin. Hindi ko alam yun So ngayon ko lang narinig. Have I heard it kanina? Kaya may 48 hours. Hindi ako sasamaan loob Now that you mentioned it, para maprotektahan na yung mga naglagay at makalabas sila, then I understand and I will share now the position of the chair Yes. na Senator bigyan sila Risa's bill, time pa. So just actually, put that on record, Mr. Chair. yes. Thank you. Senator Risa's bill actually includes the ban. So tama yung tanong po ni Senator Migs na, sir, when will the central bank decide whether on your own, under the law, you can do that now
will you ban the use of e-wallets for gaming? Kasi Mr. Chair. go ahead. With the indulgence of Senator Alan Peter Cayetano, go ahead, Senator Tiveros. Salamat, Mr. Chair, at salamat din kay Senator Alan dahil nabanggit na rin po niya, indeed yung pagputol po absolutely ng link sa pagitan ng mga e-wallets at super apps at mga online gambling platforms, isa sa pinaka-importanting provision nung bill ko. Which is why also, Mr. Chair, I just wanted to manifest kasi kanina nabanggit na yung mga e-wallets. I'm really looking forward, Mr. Chair, dun sa sinabi ng chair kanina na iimbitahin din sila sa susunod na pagdinig para matanong natin. Because I believe those e-wallets, whether GCash, Paymaya at iba pa, ay may sagutin sa problemang ito ng online gambling. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tiveros. Go ahead, Senator Cayetano. Mamaya kasi, Mr. Chair, I will show, and yun doon ako papunta sa question ko kay Chairman Al, na sa isabong kasi nakita din natin yung difference ng may betting station at saka yung nagagamit yung e-wallets. So I'm not pressuring the central bank, sir. It's just sinusundan ko lang yung question ni Senator Migs. Have you decided or it's still under consideration whether ipagpabawal ang paggamit ng e-wallet? And let me explain why, ha. In the casino, part of know your client, 'di ba? Kapag ka nagka-gambling addiction 'yan, the family member can call the casino and can tell them, Mr. Cruz or Mr. De La Cruz or Mr. Santos has a gambling, hindi ka na pwede doon, 'di ba? And may limit din yung dala mong pera and may limit din yung ATM na pwede mong gastusin. But if you can use your credit cards and your e-wallets for online gaming, and then if it's hitting yung masa, so yung katulad ng kwento ni Becoming Filipino si Kulas, 'di ba? He was in a jeep, every stop naglo-load ng 50 pesos, 'di ba? So, yes sir, hindi kayo ang operator, pero if it's just like banks. Why do we have the anti-money laundering law? Hindi naman yung bangko ang naglo-launder eh. Pero nagiging conduit ng laundering. Kaya kapag ka may bangko na nag-launder ng ngayon, ipipinalize nyo. So kung nagiging conduit ngayon yung e-wallets, sa laki ng kita nila, they don't need this. This is just additional transaction to them. Sir, baka yun so just answer that question, but in the next hearing, can you give us data sa kita ng e-wallets? How much ang kita nila yung day-to-day transactions, whether kuryente, tubig, grocery, in general, at magkano yung sa online, sa gaming, di ba? So is the central bank considering that or hindi na? Tapos na yung regulations niya? Your Honor, the suspension of the in-house links from the mobile apps is a immediate measure while we are finalizing the So you're discussing regulations on regulating Okay. the So you're use of discussing payment that part services. kasi mas mabigat nga yung part na yon, whether they can use it or not. Yes. And I assume you'll be monitoring this hearing and the inputs para makita nga yun, no? Yes. And you will include credit cards. Can you include credit cards? Yes, Mr. Yes, Yeah, Your Honor, kasi- that credit cards are included among those that we will prohibit to use to Yes, kasi pag pay tinanggal mo sa Paymaya GCash, tapos magkaroon naman ng site ang Visa, Mastercard, American Express, ganun din lang, di ba? Okay. So, Chairman Al, dahil maraming magtatanong, no, yung una kong punto kasi dun sa physical casinos nga, may opt-out ang mga city eh. So whether Tagaytay yan or Batanes or di ba? Pero dito sa online, yun ang problema namin. Na one, wala naman distance from the church and the school. So theoretically, yung guardian ng school can be in the CR pag walang nakatingin at naglalaro. Ang church, pwedeng nagpe-praise the Lord kami, yung pala yung katabi namin, tumama na pala sa bingo or sa scuttle or whatever, no? So, are you studying this regulation? So if
if a city wants to opt out of online, can we ask the ICT to take out the online from our city? I'm just asking, have you considered it? If not, I know that you will have to discuss it. We are considering, Your Honor, the possibility of placing bets in betting stations only. Pinag-aaralan po namin pangkasalukuyan yon na kung halimbawa po imbis na dito ka tumaya sa iyong telepono, kayo'y kailangan pumunta na lang sa isang Yeah. para pong sa Sir- karera yung off-fronton. Yeah. So isa po sa tinitingnan namin yon. Ang tinitingnan po lang namin na konsiderasyon talaga yung ano yung mawawala sa merkado. Doon po sa binanggit nyo, gusto ko rin pong idagdag na rin, Senator Cayetano, Your Honor, na ang PAGCOR po hindi pinapayagan na gumamit ng credit card ang sino man sa pagtataya. Yun po, maski sa online, bawal po yun. Hindi po natin, kasama po sa regulasyon yun, hindi po tayo pumapayag na ang credit card ay magamit nila na pambayad sa kanilang pagsusugal online. Thank you for that, Chairman. And with my colleagues here, I still going for the ban. But just in case ang decision, no? No. Meron master control yung sa main chairman eh. So, nakaka-cancel ang co-chairman. So, wala naman ako masusumbungan kasi ang chairman natin, Tulfo. So, hindi ako makakasumbong sa Tulfo. Chairman. Chairman Al, the reason I bring this up, and I'm happy you're discussing it, I'm still for the total ban, and many here are for. But between a total ban at wala tayong gawin, somewhere there is yung regulation that works. So I want to focus on regulation that works, no? If you look kasi at Isabong, no? It was really the online component at isa sa lumaki talaga ng husto yung GCash. Paymaya was bigger than GCash before Isabong, no? And the thing about when you said kanina na nagproliferate pa rin yung illegal, I have here on my cell phone statement ng CICT na iwa-wipe out nila yung illegal na Isabong. If you can wipe out illegal Isabong, then you can wipe out the other illegal. But I agree, Asek Aboy, I don't wanna put you in hot water and I want to put in context. Umami naman sila na cat and mouse. Kasi nga, pagka illegal, they'll change site, di ba? Even sa e-wallet, di ba? So, pagka legal at pwedeng gamitin yung e-wallet, diretso doon. Pag illegal, you'll have to keep reporting kasi may sistema sila na kunwari iba yung corporation para mag-appear doon sa bill, hindi siya gaming site. So I am aware no, that there is a cat and mouse game here. But I just want to make a point na nung I lost my speakership partly because of Isabong. Because I did not allow it to be calendared for the franchise, di ba? I was threatened, okay, but it's worth the cost, di ba? But ang point ko po, sir, yun din ang sinabi nila at medyo nadurog puso ko when I heard Senator Win, who is one of our most studious senators, report in Malacanang about vapes. Ang marketing ng vape, i-approve natin because it is safer than cigarettes. And ang sinabi, yung vapes is for the older people who cigarettes to go down. Pero Senator Win, ano yung statistic na binigay mo? Ilan sa youth na natin ang gumagamit ng vape? Mas marami ng youth ngayon, yung mga first, yung tawag nila. You gave a first-time percentage, di ba? Remember? Yeah. Basta it was a staggering percentage, no? So ang point ko lang, Chairman Al, na I agree with you na proliferate yung illegal. Pero it's also not exactly true na pagka tinanggal mo, ginawa mong illegal like Isabong, hindi mababawasan. Kasi there's much more Isabong now, much less Isabong now because it's so hard for them to bet. And secondly, pwedeng mag-cat and mouse kung live yung sabong. Kung hindi naman live, hindi ka basta-basta tataya. Kasi kung replay, parang kay Manny Pacquiao yun. But di ba, para kang, alam mo ng draw eh. So sa draw ka tataya, hindi sa sinong mananalo, no? But, maybe I'll stop there kasi Chairman Al has been saying that meron na sila. What I wanna hear, Chairman Alice, ano yung mga dinidiscuss yung regulation and whether it will work or not, di ba? Opo. But I will
if you're gonna answer others naman, I'm willing to wait for that naman. Or if you wanna answer that slightly, no? Doon po sa katanungan kanina ni Senator Marcoleta, nakikipag-ugnayan na po kami ang PAGCOR sa DICT at sa CICC. At siguro po maya-maya mag-uulat ang sekretary ng DICT. Sumulat na po sila sa lahat po nung tinutukoy ninyong mga iba't ibang mga social media services. At siguro po magandang sila na makapagpaliwanag kung ano po ang nangyari, ano ang sinulat nila at ano po ang naging mga kasagutan. Pero tinalakay na po namin, Senator Marcoleta, yan. Meron na po sigurong 3 linggo ang nakalilipas at may positibo rin po yatang mga kasagutan ang DICT at ang CICC maya-maya. Doon po naman kay Senator Cayetano, ano po ba yung mga measures na namin pinag-aaralan sa pangkasalukuyan? Una, talaga pong ang mabigat na kalaban natin sa pangkasalukuyan ay yung mga illegal. At harap-harapan po, sila yung mga nagbabayad ng malalaki advertisement, maging sa airport, kinukuhang endorser, iba pa yung mga politiko, talaga pong mga illegal sila at wala kaming magawa. Pero nakapag-ulat na po kami ng 11,800 na website na illegal at to the credit of DICT, NTC at saka ng CICC, meron na pong 7,800 ang kanilang Sorry, Chairman Al. When you take them down, etc., are we filing cases? Are we jailing them? Kasi as I said kanina, sa amin, Caracruz lang, hinuhuli ng polis. Opo, sa amin po kasi wala kaming authority. No, but Kaya the po, PNP... Opo, rini-refer po namin, Senator, sa DICT, sa NTC at sa PNP Cybercrime. Doon po naman, gusto kong ipalam nga, sa 11,800 na namin pong na-report na sa kanila, kulang 8,000 na po ang talagang nakat nila. Pero meron pong ipaliliwanag din nila mamaya, kung halimbawa today ay Worldwide Gaming 1, bukas po Worldwide Gaming. Chairman, last point ko na lang to ha. Kasi sanay na tayo na pagka may major crime, parang ganito sa amin, nandyan kung sino man sa PNP or DILG, nasa kaliwat kanan yung mga hinuli. Isa lang sa mga illegal na yan sa PNP or with PAGCOR, hulihin nyo at ikulong nyo. Sunod-sunod na yung iba. Pero pag sinasabing close lang pero wala tayong presentation na talagang full force of the law, no. So let me stop there kasi nga marami. Before you answer, Chairman Tenko, I would just like to remind our resource person, particular PAGCOR, kung pwede po iklian nyo yung sagot. Sa mga kasamahan ko po naman, question na po tayo ngayon, do not make any manifestations, and then you have to direct your questions sa PAGCOR because Rekta na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ang dami namang itong si Erwin Tulfo. Mr. Chair, yeah. Game. Let me go to Senator Marcoleta. Go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman Al, kanina sinasabi mo parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin, walang problema doon sa mga accredited mo tsaka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko. Ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang na-enkwentro. Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin, in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po mare-regulate na po ninyo sila. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po ng worldwide platforms. Nasa web silang lahat .
Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi nyo kanina, nagsilitaw na ito, dumami ng dumami, pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga platforms na ito, madali po ninyo silang may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Tama po kayo dyan. Kaya po naiulat ko at kung mamarapatin niyo po, Senator Marcoleta, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga Hindi, hakbang? naintindihan ko po Sa yun. Kaya mungkahin gusto lang ninyo. na para madali tayo, kayo po in coordination DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms na ito, madadali. Kasi kanina po nagsisip yung blame kasi doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po, kayo talaga eh. Dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na walang galang na po. Dahil sa ngayon, nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala, makatutulong po sa paglaganap nito, lalo na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit papano suspindihin yung link na tumutulay sa mga e-wallet para masugpo po yung mga hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong ipasinag mamaya dito. Wala po kayong kagaya na sinasabi ni Senator Pia kanina. Mukhang wala kayong in-institute na KYC measure sa mga inyong accredited and approved online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng maitutulong. Hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong sumali dito sa ganitong industriya. Sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapatid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana'y nakatatag na dyan. Para sa ganoon, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet sapagkat yung BSP, mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag, gagaya ng nangyari kanina. Napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinuggest ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung wala silang ganoon? Sa mga kapatid, we are all dependent on PAGCOR's regulatory mechanism na wala pala. So, paano po niyo masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we make sure na kaya po ng PAGCOR ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming yung KYC binabanggit ninyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. And Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming venues, ito po ay November 22, 2023. Meron ka ring revised regulatory framework for the remote gaming platform, November 15, 2023.
Meron ding Memorandum Circular number 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Okay. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka ring Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487, ito yung PAGCOR Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Po, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, inirevisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero, Parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon, ang tendency na nga yung direction is total ban to online games. Kasi nga mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Yan. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa, opo, yung dalawa po, walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang Alam mo, nakasabi sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako o hindi? Kasi Naku po. meron akong karanasan sa iyo. Tama. Senator, Kasi isa ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually, not this. Malinaw ang aking memory, Opo, Chairman pareho po Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun eh. May time Opo. frame yun eh. Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yon. Naalala ko po yung nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al eh. Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Eh. Opo. Eh, kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi inyo. paniniwala yung commitment natin dalawa. Eh. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yon. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo, ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, na... karirinig ko lang ngayon eh. Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gaano ang halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ng dahil doon lang?
Nako. Ako po'y tulad ng sinabi ko, humingi po ng Hindi, gusto ko kasi, Chairmanal, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin, sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya merong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game, online game operator na yon? Na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? meron pong listahan. Senator. So, nasa legal po siya o... Nasa legal po. Yun Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung iprepresentang with. Hindi ko po kasi kilala po. Oh, pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito Ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindihin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Yeah. Kaya kung sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Ayun. Thank you very much. At dahil dyan, palakpakan nun natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo. Di nakapalag itong si Altenco. Meron na pala kayong pinag-usapan dati, Brats. Di ka sumunod.
Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Mega love shoutout sa lahat ng senador na pabor na itigil na, iban na yung online gambling na yan. Parang dati, pabor din tayo sa Pogo na iban na yan. Para wala nang problema. Para dito, yung mga pabor sa Pogo, ayaw nila ngayon iban itong online gambling na to. Ano nangyari? Akala ko bang nasisira ang buhay ng ating mga kababayan sa online Pogo na yan. Diyan sa Pogo na yan. Hindi naman nagsusugol mga Pilipino, pero payag tayo dito sa PH Update na total ban yan. Pero dito sa isa na to, nangyari doon sa mga, ika nga, ayaw nila yung online gambling, ay yung Pogo. Nawala ho silang lahat. Maraming salamat po mga kababayan.